Hello guys, magandang araw. Welcome to NM Hermoso channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po tayo ngayon para po magbuo po nitong ating 12 volts na 32650. 12 volts po yung bubuuin natin. At ito po yung magagamit natin bilang pinaka power bank natin. Magagamit din natin siya as car jump start. Meron po tayong 8 na 6AH na 32650 battery. So, gagawin natin siya para maging buong 12 volts at para magamit natin pang jump start sa sasakyan at magamit natin para sa ating mga charging, sa ating mga cellphone. Gagamitin natin siyang power bank, pero pwede sa sasakyan. Okay? Magagamit natin yan lalo pagka medyo luma na po yung battery po natin sa sasakyan, mabuti po may baon tayong ganito sa ating biyahe. So, umpisahan na po natin mga kaibigan. Guys, baka bago ka lang dito sa aking channel, please po kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa in-uploads kong videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. Pakilike din po yung ating video para po tumaas siya sa ating YouTube search. So, umpisahan na natin mga kaibigan. Ito ang ating mga gagamitin. Ating battery, 8 po yan para makagawa po tayo ng 12 volts, 12 AH. Tapos, meron po tayong tapping wire. Meron tayong battery holder na 4 holes. Ito po ay 3 holes lang kanina, naglagari na lang ako para po makayari tayo ng 4 holes dahil wala naman po tayong available dito sa bahay. So pwede na po ito yung ating mga pinaglumaan lang. Siyempre ito yung ating mga nut and screw na gagamitin dito sa ating battery. Meron din tayong washer, 4 na washer. Meron pa tayong mga ibang gagamitin mga kaibigan at papakita ko po yun mamaya pagka po habang nagbubuo po tayo. So ito lang muna ang bubuuin natin. Magbuo po tayo ng 12 volts na battery. So ang gagawin natin mga kaibigan ay pagdudugtungin natin siya ganyan. Ito yung positive, ito yung negative nya. Idudugtong mo yung positive na ganyan. Pero bago yon, lagyan natin ng washer sa gitna. Ayan, para po hindi maluwag pag nilagyan natin ng tapping wire. Tapos syempre magugupit po tayo ng tapping wire na 2 butas. Bilugin natin. So, dito sa kabila, papansin nyo may lampas siya. May purpose po yung paggagawa natin yung palampas na yan para po mapaghinangan natin ng ating gagamitin na BMS. So, ganyan lang. Tapos, ganito. Ayan. Tapos, dugtong na po natin to. Okay. Ayan. Kasi kung hindi natin lalagyan ng washer, maluwag po itong tapping wire. So, pag may washer po, masikip po siya. Hindi siya aalog-alog. So, ayan. At isa pa, gagawa pa ulit tayo ng ganon. Kung anong posisyon itong isa, nasa ibabaw yung positive, ganon din po yung gagawin natin dito sa kabila. Sa ibabaw din po yung positive. Lagyan ulit natin ng washer. Tapos, lagay natin ganyan. Tapos, dugtong natin yung isa. Kung mapapansin nyo ay hindi na magaganda itong ating battery kasi ito yung mga luma na pong stocks dito sa bahay. At may mabibili naman po kayong mga ganyan at ilalagay ko po yung link dyan po sa description para kung gusto nyo po din magbuo po ng ganito ay di makapagbuo po kayo at i-click nyo lang yung link. Umorder na po kayo doon. Doon ko rin po binili yung mga yan. So dito sa isa, ganito rin po yung gagawin natin. Magugupit din po tayo dito ng tapping wire na 2 butas. Ayan. Tapos to bilugin lang natin para hindi po tayo nasasaktan pagka baka po masundot po tayo niyan. Ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. Ayan. So, ganyan na po siya. Napapansin natin dito sa kabila ay ito yung positive niya at yun yung kanyang negative. So, ang gagawin natin mga kaibigan, lalagyan natin dito ng battery holder sa ilalim. Okay. Tapos, ito naman, isusuot natin dyan din. Magiging ganyan po yung posisyon niyan. Magkasalisihan po. Kung mapapansin nyo, ito yung positive, di ba negative yun. Dito sa kabila, yun namang positive nitong nitong 4 na to, ay dito. Okay, isi-series natin yan mamaya. Tapos dito sa kabila, lagyan na rin natin ng battery holder. Okay, ayan. Ngayon mga kaibigan, dito tayo sa ilalim, ito yung isi-series din natin. Kukuha tayo ng 4 na butas ng ating tapping wire para po magamit natin dyan. So dito medyo mahaba po, dodoblihin ko po yung tapping wire kasi medyo mataas po ang ampere na padadaanin natin dyan dahil gagamitin nga natin siya as car jump starter. Ayan. So igpitan na lang natin ito mga kaibigan. Okay. So dito naman sa kabila, ito na yung ating positive at negative ng battery natin. Lagyan din natin siya ng tapping wire, pagsamahin natin to at papagsamahin natin yung dalawa.
Yung sasakyan po kasi namin ay 2 taon na din mahigit yung battery. So mahalaga may baon na po nito pagka bumabiyahe-biyahe, baka po biglang madiskarga siya tapos hindi tayo maka-start. Kung biglang magkaganon, at least may magamit tayong pang start sa sasakyan natin. Tsaka syempre power bank na din. So ayan mga kaibigan, meron tayong 12 volts 12 AH. Dito tayo sa kanyang positive, ayan, tsaka dito sa negative. Ayan, nakabuo na tayo ng 12.83 volts. Hindi po ito full charge kasi sabi ko nga sa inyo, ito po ay stock na battery lang dito sa amin, mga labis doon sa mga dati kong binili. Meron tayo dito lalagyan. Ito yung lalagyan ng sirang jump starter, yung mga nabibili online. Ito yung ginamit natin para maganda naman kahit papaano yung lalagyan. So ito ang ating gagamitin mga kaibigan. Ito yung board na tinanggal natin doon sa sira na jump starter. So magagamit natin yan. Pag na-connect natin yan dito is magagamit natin yan, at yan may mga charging port po yan. Magagamit natin yan. So ito pa yung ating alligator clip. So ito naman ay yung positive. Make sure lang na yung positive na pagkakabitan mo dito sa battery is positive din dito sa ating clip. Okay, dito ko siya balak ilagay pag ganyan. Itong red is para doon sa ating positive, at itong black ay dito sa ating negative, yung ginawa nating negative. Okay, magkahiwalay po yan, hindi po yung magkadikit dahil nandun po sa kabila, nandun po sa kabilang side yung nakaseries na 4. Dito magkahiwalay po sila. Okay, ganyan ang gagawin natin dyan. Bubutasan natin to para mailabas natin ito dun, at ito ay kakabit naman natin dito. Okay, kabit na natin. Okay, ganyan siya mga kaibigan. And then kabit natin dito. Ayan, tapos dito bubutasan po natin para lalabas siya dun sa kabila. So ayun mga kaibigan, para sa pagpapatuloy ng ating video ay eto na po ang ating inilagay na battery. Ayan na. At syempre pinakita ko naman sa inyo kung paano po siya ibinuo at yung pagkakabit natin itong saksakan ng jump start ito. So ito po nakadirect lang doon sa positive na ginawa natin ng ating battery. At tapos yung isang linya is nakadirect doon sa negative. So ito naman, nakadepende sa inyo kung gusto nyo po maglagay nito. Inilagyan ko lang kasi sayang naman. At may nakuha tayong ganyan. Ikinabit na rin natin dyan. Ito na may pwedeng wala kung ayaw nyo pong maglagay nyan. Ito ay 20 amperes na BMS. Discharge 20 amperes at charge 10 amperes. So kung gagamitin mo nga po sa jump start, hindi mo pwedeng padaanin sa BMS yung jump start na wire natin. Kung mapapansin nyo, kaya nakadirect siya dun sa terminal na negative at positive. Hindi siya pwede dumaan dun sa BMS. So yung BMS gagamitin lang natin as para sa charging niya. At syempre kahit papano magbabalance siya dito sa ating 4 series na Life PO4. So ikabit lang natin yung ating BMS. Ito nga pala, nagbutas na rin po ako dito at nagtusok na po ako ng binding post na yan. Ayan, para po ito yung pag-iipitan natin ng charging after natin may install itong ating BMS. So papakita ko po sa inyo kung paano po i-install itong BMS para po dito sa ating 4S na pang jump start. So ayan mga kaibigan, diba ito nga yung ginamit natin na positive. Ito yung ginamit natin na positive. Ayan, putol naman yan sa may pagitan po yan, hindi ito po magkasama. Ito po doon sa nakakonect sa negative, ito sa positive. Ito yung pinaka-positive natin. So ang ating BMS ay dito natin ihihinang sa mga tabing wire na nilagyan natin ng palabis na yan. Diyan natin ihihinang yung BMS natin. So ang BMS natin ay merong 5 na wires, and black at 4 na red. So itong black, ihinang na lang natin doon sa negative. Okay, tingnan natin, ihinang natin dito sa negative. Ito yung negative natin, diba? Ihinang natin dyan. Tapos yung next na wire sa kanya is itong ating color red. Ayan, ang katabi niyang red, dito natin nilalagay sa positive nito, diba? Ito yung negative, ang kabila niyang positive, doon natin nilalagay. Tapos yung pangatlong wire or pangalawang red, doon naman sa pangalawang positive. Tapos nag-series, diba, papunta doon sa kabila. Ito yung pangatlong positive natin, yun naman yung pangatlong red. At doon sa pinakadulo, doon naman nakalagay yung pang-4 na red. So ihihinang ko lang mga kaibigan.
So yun guys, bago nga natin ibalik at i-fix doon sa ating lalagyan, ikabit na rin natin itong BMS natin. Yung blue is para dito sa negative. So ikabit ko lang. Hindi pa rin nakatusok yung wire, no? Hindi ko pa rin inilalagay. Kung mapapansin nyo is itong isang tornilyo nung negative, ito yung paglalagay natin ng BMS. Yung isa naman, naka-parallel na po yan. Yung isa naman yung papunta doon sa ating jump start. Kabit na natin to. Okay yan, nakakabit na. Balik na natin doon sa box nya. After natin yan magawa, pwede na natin isaksak itong ating BMS dito. Kabit na natin. Yan. Pasaksak na siya. Ito naman, itong block ng BMS natin, i-connect natin dito sa out at saka sa in. Dito kasi yung charging natin at saka pwede din dito maglagay ng load na light lang. Huwag mataas kasi ito 20 amperes nga lang. So talagang may i-charge naman natin siya sa mga charger na kagaya ng charger na ipapakita ko sa inyo mamaya. So ikabit lang natin to. So ngayon mga kaibigan, naikabit na natin itong isa. Ngayon meron pa tayong isang wire na igagawin, yung galing doon sa ating positive papunta naman dito. Papunta sa out at saka sa charging port natin. Okay? Papunta sa load na light load at saka sa charging. Dito rin po kasi yun. So, kabit na natin yung wire papunta dito, galing dito sa positive, papunta doon. Ngayon, ikabit natin yung kabila. Ngayon, dito sa kabila, ilalagay naman natin doon sa positive. So, ayan, mga kaibigan, buo na. Pwede na natin gamitin. Ito naman, sabi ko nga sa inyo, optional lang naman yan kung gusto nyo magkabit yan o ayaw kasi mahirap naman maghanap ng ganyan. So, ito, ikinabit ko lang kasi sayang naman. Iko-connect ko na lang din yung kanyang positive dito sa positive at yung kanyang negative ay dito sa load. Okay? Pag na-connect ko yan, may power na yung ating USB charging. Pwede na tayo mag-charge ng cellphone doon at pwede na rin tayo magpa-out ng 12 volts doon. May saksakan doon ng 12 volts. So, ikabit ko na lang din ito dito. Sayang naman meron na rin ako di kabit ko na. So yan guys, na-connect na nga natin at naayos na natin ng kaunti ang wire. Tama na po yan, may nakatago. Hindi ko na masyado nga ayusin. At ito na may pang sarili ko rin lamang nagamit. So ngayon, try natin kung na-connect na natin sa positive negative tong board na to. Ayan, umiilaw na rin siya. Gumagana na rin yung mga USB na yan, tsaka yung out na 12 volts. Tingnan naman natin dito sa ating charging port. Tingnan natin kung gumagana siya. Okay, ito ang charger natin. Set natin sa Life PO4. Ayan, Life PO4. 12 volts charger po ito. Ipit na lang natin dito yung charging natin. Siyempre, doon sa positive, di yung red. At doon sa negative, yung black. So, yun. Nag-charge na. Okay. Try natin kung mag-charge yung cellphone. Saksak natin yung USB. Tapos on natin. Tapos lagay tayo ng cellphone. Okay. Charging. Very good. So yan guys, para masubukan natin itong ginawa natin, nilobat ko po yung battery nito ating sasakyan. Ginamit ko siya sa sounds, tsaka binuksan ko ang headlight niya nang patay yung makina para malobat siya. At syempre, baka magbaon ako nito tapos hindi ko naman alam kung gumagana pala. Syempre, subukan muna natin kung gagana nga. So yan guys, subukan na natin itong ating sasakyan na nilobat para pakakita ko sa inyo na hindi siya nag-start. Ayan. On. Ayaw Ayaw. So ngayon atin siyang gagamitan ng jump start na ginawa natin. So i-try na natin. Tara na. Tayo magpapabideo. Gamitin na natin yung ating pang jump start. Siyempre ay itusok na muna natin. Yan. Tapos ngayon yung red ay sa positive,
Tapos yung black sa negative. Ayan. Sa positive. At yung black, siyempre dito sa negative. Pakihawak lang, mami, at baka umusos. Start na natin. Hindi natin ito mag-start. So ayan guys, kita nyo naman. Gumagana ang ating pang jump start. So ayan guys, sana nakatulong itong aking video. Kung gusto nyo pong gumawa ng ganito pong portable na pang jump start sa ating pong mga sasakyan. Napakalaking tulong po nito kasi po ito syempre kung halimbawa nasa 2 taon lang po yung battery ng sasakyan nyo, napakaganda po, may baon po kayo nito. Kasi po kung malobatan kayo or may maiwanan kayong ilaw na bukas sa sasakyan nyo, napakaganda niya para makatulong sa pag-start nyo at syempre hindi na kayo humanap na ibang sasakyan para makapag-start kayo ng sasakyan nyo din. So yun, sana nakatulong. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye!